Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan at maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo ang katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Ano? Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Krus na banal. Sabihin nyo nga po, krus na banal. Pag sinabing krus, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? Hello? May isip po ba? Meron. May pumasok. Wala lang, hangin. Anong pumasok sa isip pag narinig niyong krus? Sabi ni Ma'am Janet, burden. English pa yun ha. Hirap. Macho. Pasakit. Yung sakrista natin, naisip niya, si Jesus. Tama ba yon? Tama din naman. No, di ba? Pag sinabing mga krus ng ating buhay, di ba? Anong isip mo pasok sa isip? Ano? Ha? Pasok ka kasi dito, luwag-luwag dito. Sige. Bala ka dyan, dito na lang kami. Sige. Tama naman yung mga sinabi nyo. Pag sinabing krus, ang naisip natin, pasakit o hirap ng buhay. Ito yung nangyari sa mga Israelita sa ating unang pagbasa. Sila ay nahihirapan dahil sila ay nasa disyerto. Sino sa inyo ang nakakita na ng disyerto? Taas niya ang kamay. Taas lang. Sinong hindi pa nakakakita ng disyerto? Taas ang kamay. Okay. Kahit sa picture, hindi nyo pa nakita? Kahit sa pelikula, hindi pa? Nakapunta na ako sa isang disyerto. Alam nyo, napuntahan ko itong disyerto na sa pagitan ng Ehipto at Israel. Nag-travel kami. At walang katapusang buhangin. Mainit. Sobrang init. At paggabi, malamig. Sobra namang lamig. Hindi naman nagyayelo, pero malamig. Wala akong makitang puno. Nung tinatahak namin yun, nung ginagaygay ng bus na sinakyan namin, walang katapusan. Parang
Di ko alam, parang lahat, makita mo, puro buhangin at napakainit. Imaginein mo, nakatira ka sa ganong lugar. Napakainit, napakahirap. Sino ba naman ang matutuwa kung mananatili ka sa isang disyerto? Tama? Sino bang matutuwa kung mananatili ka sa isang lugar na mahirap? Lugar na hindi komportable? May alam ba kayong ganong lugar? Hello? Lugar na mahirap, hindi komportable. Meron kayong alam na ganon? Baka nga no? Maisip pa natin yung lugar natin, no? Ang hirap, hindi komportable, no? Pwede rin naman. Kaya nga, hindi maiwasan magreklamo ang mga Israelita. Kanino sila nagreklamo? Kay Moises. Ang sabi nila, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Teka muna. Tingnan mo yung reklamo ng mga Israelita. Wala kaming makain ni mainom. Pero ang sabi nila, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Ano ba talaga? Wala o meron? Hello? Hindi sa wala silang makain. Meron Anong kinakain lang nila? Mana. Ano yung mana? Tinapay na mula sa langit. Pinaulanan sila ng Panginoon ng pagkain, tinapay, pero sawa na sila. Imaginein mo, pakainin ka ng nanay mo araw-araw ng gulay. Halimbawa, pakainin ka ng nanay mo ng talbos ng kamote araw-araw. Okay ba yon? Hello? Sa mga bata, hindi okay yon. Kaya nga reklamo ng reklamo, di ba? Nay, ito na naman, sawa na kami. Bakit? Kahapon nilaga, ngayon sinigang na, talbos ng kamote. Bukas tinola. Susunod, gagawin naman, inihaw. Ba di ko alam. Pwede ba yon? Pero, di ba ganon? Hindi mo maiwasan umangal kapag ang lugar ay napakahirap, kapag ikaw ay nasasadlak sa hirap, kapag ikaw ay puro pasakit. Hindi ba ganito? Ang tao, puro angal. Sabihin nyo nga po, angal. Kapag hindi komportableng buhay, angal. Kapag hindi magandang nangyayari sa buhay, angal. Ang angal na ilalabas natin o sa pamamagitan ng angal na ilalabas natin ang ating hinaing, ang ating mga sakit at pinagdadaanan. Hindi ba? Sinong maraming angal dito? Taas nga ang kamay. Hello. Sinong maangal dito? Taas nga ang kamay. Di ba ganyan tayo, Ang dami nating angal sa buhay. Pag ba mainit, dahil summer, umaangal ka? Hello? Kanino ka umaangal? Hello? Di ba summer nga Di ba? Parang, kanino ka umaangal? Kapag ba malakas ang ulan at nabasa ang sapatos mo, umaangal ka? Hello? Ba't di kayo makasagot? Yung maraming angal dyan. Di ba? Natural, umulan Nagsapatos ka. Kapag ba walang pera ang nanay mo at hindi ka makapasok sa eskwelahan, walang pambaon, umaangal ka? Hello? Walang pera nanay mo Kanino aangal? Kapag ba maraming project sa eskwelahan, mahirap ang exam ni ma'am. Dito si ma'am, di ba? Teacher, umaangal ka? Hello? Mga estudyante, umaangal? Tataa.
Di ba dapat hindi ka umaangal? Kasi ganun eh. Dapat ba ang eskwelahan madali ang pinag-aaralan? Dapat ba ang exam madali? Alam mo lahat ang sagot? Di ba? Paano ka masusubok? Kaya nga nag-aaral. Di ba? Kaya nga may project. Kailangan yan Pero, umaangal tayo kapag dapat may project, pero walang project. Ano tawag doon? Ghost project. Ayan na naman si Father. Yan na naman, no? Bakit talagang ganon? No? Dati, pag umulan, bumaha, hindi tayo umaangal. Tama? Kasi sabihin natin, ganon talaga, mababa ang lugar No? Kami sa Makati, no, taga doon ako, kahit Makati kami, umulan, baha agad. Hindi kami umaangal. Bakit? Mababa talaga yung lugar namin. No? Mababa. Pero ngayon, ang gigigil ako, hindi pala dapat ganon. Hindi pala. Bakit? Hindi pala dapat bumabaha. Bakit? Merong project dapat. May flood control project dapat. Hindi ba? Gigigil talaga ako Kasi, ang hirap ng buhay natin, no? Kung mababang lugar, hindi tayo aangal. Pero kung merong mga tao na nagiging dahilan ng ating hirap, diyan tayo pwedeng umangal. Ang gigigil talaga ako. No? Gusto ko magpangalan ng mga tao. No? Tingnan mo ginawa sa atin. Oo, mahirap ang buhay. Oo, umuulan. Natural yan. Hindi tayo magrereklamo. Pero dahil bumabaha, nagrereklamo tayo kasi dapat may project. Sabi natin, mahirap ang Pilipinas. Ba't tayo aangal? Pero mahirap ba ang Pilipinas? Hindi. Bilyon-bilyon. Grabe. No? Pero umaangal tayo kasi alam natin may taong nagpapahirap sa atin. Yung nanay mo na hindi ka mabigyan ng baon, pero nakita mo yung nanay mo may bagong lipstick, bagong kulay ang buhok, plakado ang kilay, magrereklamo ka ba? Abay, syempre. Oo. Kasi yan ang nagpapahirap sa inyo. Yung kilay ng nanay mo. Yung buhok na blonde. No? Sasabihin, walang pambaon. Pero yung nanay, ganda-ganda, di ba? Di ba? Magrereklamo ka ba? Ikaw, nanay, sa asawa mo na walang entrega? Kung ang asawa mo, nakikita mo maraming pang-inom. May pambisyo, may pantaya sa loto, pero walang entrega. Magrereklamo ka? Siyempre. Pero magrereklamo ka ba, nanay, kung ang asawa mo walang entrega dahil wala namang trabaho? Hello? Ba't di ka makasagot? Ikaw yun, no? Hindi ka magrereklamo. Bakit? Kasalanan mo. Nag-asawa ka ng walang trabaho. Ngayon, magrereklamo ba tayo? Ba't tayo ninanakawan? Sinong bumoto dyan? Kung binoto mo yan, wala kang karapatang magreklamo. Kung hindi ka bumoto, wala ka rin karapatang magreklamo. Bumoto ka kasi. May karapatan tayong bumoto. Magrereklamo ka, ninanakaw ang buwis natin, ikaw, peke ang senior citizen ID mo, peke ang PWD mo. Hello? Di ba pag nanakaw din yan? Di ba panloloko rin yan? Kung tapat ka, pwede kang umangal. Pero kung ikaw din, pahirap, wala kang karapatang umangal. Yung mga Israelita, hindi nila naunawaan ang kanilang kinalalagyan. Akala nila pinahihirapan lang sila ng Panginoon. Pero ang totoo, inalis sila sa Ehipto. Ano meron sa Ehipto? Pagpapahirap. Inaalipusta sila.
inaalipin ng mga Ehipsyo, pinahihirapan, minamaltrato. Pero sa Ehipto, maraming pagkain. May karne, may gulay, may prutas, pero inaalipin, pinahihirapan, minumura. Sa disyerto, mahirap ang buhay. Mainit, hindi komportable. Ang pagkain, simple. Pero malaya sila. Walang nagpapahirap. Walang umaalipusta. Walang nag-aalipin. Kung kayo pong tatanungin, saan mas gusto nyo? Sa Ehipto o sa disyerto? Hello. Sa lugar kung saan kayo nakakakain ng masarap pero inaalipusta, o sa lugar na simpleng pagkain pero malaya, walang nangaalipin, saan ang gusto nyo? Kung minsan, tingnan mo muna yung mga angal natin sa buhay. Sino may gawa nito? Kung gawa ito ng tao o gawa mo, wala kang karapatang, pwede kang umangal kung gawa ng tao. Pero kung ang buhay talagang ganon, yung araw, mainit, aangal ka ba? Hindi ba hindi? Naalala ko, last month, umuwi ako ng probinsya namin. Bihira na ako umuwi. At umuwi ako kasi namatay yung lola ko, 94 years old. Sa probinsya po namin, sa mother side ko, doon, parang buong barangay, buong baryo kamag-anak namin. Nung dumadating, sabi ng nanay ko, bless ka kay ante. Bakit? Paano ko naging ante yan? Pinsan siya nung second cousin ko. Ganun ba yun? Bless. Pag may dumating na, bless ka kay uncle mo. Sino yan? Paano ko naman siya naging uncle? Kapatid siya nung second cousin ng pinsan ko. Paano ganun? Basta ganun sa amin. Halos lahat magkakakilala dahil magkakamag-anak. At sa probinsya ng mama ko, baryo, malayo sa bayan. At rough road noon. Rough road. Imagine mo yun. Tapos yung bahay ng lola ko, malaking kubo. Dati, nasa likod yon ng, nasa likod ng bahay dati, ilog. Pero dahil yung ilog, kinakain na yung lupa, nilipat yon, nagbayanihan pa. Nilipat na yon, nilagay na sa may bukid nila. Kaya likod ng bahay, kubo, bukid. Ganon yung buhay doon. Tapos yung mga bata, pumapasok sa eskwelahan, naglalakad lang, nakatsinelas. Dati nung bata pa ako, ayaw ko maglakad doon sa bahay kubo. Kasi kawayan yung sahig. Nakikita ko yung ilalim. Natatakot ako, baka malaglag ako. Kaya dapat merong banig. Pag naglakad ako, may banig. Senyorito Ba't ko dinidescribe yon? Kasi ganun kahirap. Well, para sa akin, kasi galing ako ng Manila, mahirap. Naglalakad. At pinakilala sa akin, yung kanyang pinsan. Yung pinsan niya, sabi niya, yan, alam mo, dati, caretaker yan. Caretaker lang yan nung bahay ng pinsan nila. Yung pinsan nila, nasa Ireland. Kaya doon sa baryo ng mama ko, kapag malaki ang bahay, sigurado galing abroad. Kaya nga, yung mga magulang doon, kapag nakakatapos ang anak, nilalagyan ng lapida yung bahay nila. May pangalan, tapos may titulo. Pangalan, tapos lawyer. Ganun. Kala ko, namatay. Sabi nanay ko, hindi. Napagpatapos nila. Ganon sila ka-proud. Ang daming lapida. Sa Pangasinan yon. Ganon sa Pangasinan. So, ba't ko kinukwento ito? So ito ng nanay ko, yung pinsan niya, dating caretaker. Yung anak, dun lang nag-aaral. Nakatsinelas, pumapasok, naglalakad. Nung nagkolehiyo, pumunta na sa bayan. 2 hours ang biyahe sa Dagupan. Simpleng eskwelahan. Minsan pa, kapos sa baon. Pero natapos ng nursing.
Ngayon, nasa abroad ang anak. Yung dating caretaker, may-ari na ng bahay at maraming paupahan. Ano ibig sabihin nun? Yung lahat ng hirap, hindi yan inaangal. Aangal ka ba kung ang lugar mo ay baryo? Yan naman talagang lugar mo. Aangal ka ba kung mahirap ang buhay? Hindi. Anong ginawa? Inakap ang hirap. Nagtiyaga, nagtiis. Pinagdadasal ang hirap. Ganyan dapat ang ating ugali. At ito, yung pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo. Ito yung sinasabi ni San Juan. Ano sabi niya? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ang lahat at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dati, ang krus, ibig sabihin parusa, hirap. Pero nung inakap ni Jesus, nung pinasan ng Diyos, ang dating krus naging dangal ng tao. Dangal. Itong nangyayari kapag ang iyong mga angal inaakap. Ikaw ay nagkakaroon ng dangal. Pero kung ang angal hindi inaakap at naiiwan lang sa angal, ikaw ay nagiging hangal. Angal, hangal, dangal. Diba? Kung ikaw ay puro angal sa sarili mo, pero ayaw mong magtrabaho, ano tawag sa'yo? Hangal. Kung ikaw ay puro reklamo sa gobyerno, pero ikaw din mandaraya, ikaw din nang loloko ng kapwa, ikaw naman hindi bumoboto, ikaw din bumoto sa kanila, ano tawag sa'yo? Hangal. Pero yung taong inakap ang hirap, hindi umangal, tiniis ang hirap, pinagsumikapan ang hirap, pinagpasa Diyos ang hirap, sa huli, ikaw ay magkakaroon ng dangal. Kaya nga nagtataka ko, yung mga tao, hirap na ayaw pang magsimba. Ano tawag sa'yo? Hangal. Sumimba ka na. Humingi ka ng tulong sa Diyos kasi ang Diyos nagbibigay dangal sa mga taong nahihirapan. Yung ikaw ay may sakit ka na ha? Pero ang dahilan ng sakit mo, ikaw din. Tawag sa'yo, hangal. Pero idasal mo. Humingi ka ng Diyos. Humingi ka tulong sa Diyos. Ipagpasa Diyos mo. Magbalik loob ka sa Diyos. At bibigyan ka ng Diyos ng dangal. Mga kapatid, itong panyaya sa atin ng kapistahan ng pagtatampok sa krus. Nawa, sa huli, maalala natin na ang krus ay Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Maalala natin ang krus, si Jesus. Dahil ang Diyos aalisin ang ating mga angal. Hindi tayo iiwang hangal, kundi bibigyan tayo ng dangal. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.